rate sa bansa umakyat sa 5.8% noong January 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Oil companies pinulong sa Malacanang kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Digital na pamamahagi ng fuel subsidy sa PUV operators planong ipatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Versus Filipino workers sa Middle East, pinayuhan na makipag-ugnayan lang sa mga Philippine Embassy, MWO at local authorities. 53 biktima ng human trafficking sa Cambodia nakauwi ng ligtas sa Pilipinas. At First Lady of the United States, Melania Trump, hinikayat ang kababaihan na maging matapang sa Women's Day event sa White House. Ella, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piatos sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Binatikos din niya ang espesyal na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli, pinuna ni Vice President Duterte ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Tumaas ang antas ng walang trabaho at kulang sa oras ng trabaho sa Pilipinas noong Enero ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Base sa pinakahuling ulat ng PSA, umabot sa 5.8% ang unemployment rate noong January na mas mataas kumpara sa 4.3% noong nakaraang taon. Ibig sabihin, nasa 2.96 milyong Pilipinong manggagawa ang walang trabaho noong Enero na mas marami kumpara sa 2.17 milyon noong nakaraang taon. Nakapagtala naman ang underemployment rate na 13.2% noong January 2026 mula sa 13.3% noong nakaraang taon. Kinumpirma ng International Energy Agency o IEA na ang digmaan na nagaganap ngayon sa Middle East ay nagresulta na ng pinakamalaking disruption o pagkaputol sa supply ng langis sa kasaysayan ng global oil market. Ayon sa pinakabagong ulat ng IEA, umaabot na sa higit 8 bilyong bariles ng langis kada araw ang nabawas sa produksyon dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Dagdag pa dito ang halos 2 milyong bariles ng iba pang petroleum products na hindi na naipoproduce dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Nagsimula ang krisis matapos ang mga pag-atake ng United States at Israel sa Iran noong February 28 na ginantihan naman ng Tehran at nagpaigting ng labanan sa Gulf region. Isa sa mga pinakamalaking apektado ay ang Strait of Hormuz, na isa sa mahalagang daluyan ng langis sa mundo kung saan dumadaan ng halos 20% ng global oil supply. Dahil sa mga pag-atake at banta sa seguridad ng mga barko, halos napahinto na ang pagdaloy ng langis sa nasabing ruta. Inaasahang mapapabilis na ang proseso ng pagsasabata sa panukalang magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa tuwing may national o global economic emergencies. Ito ay matapos i-certify as urgent ni PBBM ang panukalang batas araw ng Huwebes, March 12.
Yes, Metro ang pulong kahapon kung papaano matitiyak na matatag ang supply ng produkto petrolyo habang pinoprotektahan ng mga consumer mula sa mga mapagsamantalang retailers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, tumutok ang pagpupulong kasama ang mga oil company sa supply at presyo kung papaano matitiyak na stable ito sa gitna ng gulo sa Middle East. Bilang pagsunod na rin anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maprotektahan ng mamamayan mula sa epekto ng mega fuel price hike. Ayon kay ES Recto, isa sa malaking issue na dapat maresolba agad ay ang pagkagambala sa supply chain. Nagpapasalamat ang palasyo dahil nagbigay ng katiyakan ng oil companies na manageable sa ngayon ang anumang operational challenges na kanilang hinaharap. Aga kailangang magtalaga ng payment channel provider sa pamamahagi ng subsidy at sa petrolyo para sa sektor ng public transportation. Ito ang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, sa plano nilang paraan ng pamamahagi ng fuel subsidy. Inimbitahan na ng LTFRB ang mga electronic money issuer o mga EMI sa bansa na magsisilbing payment channel provider nila. Humaharap ngayon ang mundo sa seryoso hamon at kawalan ng kasiguraduhan. Ito ang isa sa sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon ng Muslim leaders at community members sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, tinutugunan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Inaarahan na ni Atty. Levy Baligod at ng kanyang mga kliyente na 18 nagpakilalang ex-Marines ang makatanggap ng banta sa kanilang buhay dahil sa ginawa nilang paglantad at pagsiwalat ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Atty. Baligod, hindi sila nababahala sa mga pananakot. Kaya naman nating i-handle yan. Merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Ganun pa man, ayon sa National Bureau of Investigation, dapat maipagbigay alam sa mga otoridad ang mga natatanggap nilang banta. Wala pong nabanggit na gano'n. And again, I'm offering the services of NBI kung mayroong mga threat na ganyan. We are willing to understand. Lalo na po kami na nag-iimbestiga, mahirap po na magkaroon po ng ganyang usapin dahil sagutin po namin yan ng aming pong ahensya. Samantala, nais namang irekomenda ng NBI sa kampo ng 18 ex-Marines na kumuha ng bagong abogado. Ayon kay NBI Director Matibag, ito ay dahil kasama sa investigasyon nila si Atty. Levy Baligod. Pagaman maaari pa ring samahan ni Baligod ang mga dating sundalo bilang kanilang legal counsel, maglalagay ang NBI ng limitasyon sa kanyang partisipasyon sa investigasyon. Samantala, pinabulaan na naman ni Atty. Baligod ang sinabi ng NBI na walang tumutugmang record sa pahayag nila na pagbibigay umano ng pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni Baligod na mali ang time frame na sinuri ng ahensya kaugnay ng air taxi na sinakyan ng isang ex-Marine at Tisaldico sa pagdi-deliver umano ng pera sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. Paliwanag naman ng NBI, walang nakasaad na tiyak na petsa sa joint affidavit ng mga nagrereklamo. Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag kahapon ni Atty. Ferdinand Topacio kaugnay ng mga isinasagawang aksyon ng mga otoridad sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang National Bureau of Investigation o NBI ng investigasyon sa grupo. Habang humihingi naman ang Office of the Ombudsman ng tigigisang salaysay mula sa bawat ex-Marine at hindi iisang joint affidavit lamang na isinumite ng kanilang abogado. Para kay Atty. Ferdinand Topacio, tumatay yung legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong sa grupo, hindi na kailangan ang bukod na investigasyon ng Ombudsman. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Ngunit sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, tinanong nito kung paano naging harassment ang pagbibigay nila ng oportunidad na ayusin ang isinumiting salaysay sa kanila. To all of the young women, entrepreneurs, and future leaders, make time for yourself. Educate yourself daily.
and spread your passion. Be courageous and take risks. Advance your profession through inspiration. Be a bold chief executive while keeping your family, if you choose so, at the center of your nation's future.